Ang principality is two words. Prince and polity. Prince and polity. 1, 2. Prince means ruler. Polity has something to do with geographical location. Polity is has something to do with the place where you are living. In other words, principality is a ruler that is ruling in certain place. For example, Tel Aviv. Ang principality sa Tel Aviv is different sa Haifa. Kaya makita mo pala sa environment, iba na kaagad. Kapag pumunta ka doon, iba-ibang tao doon. Ang maitim, marami doon insect. Depressed ang area. I was really discouraged when the first time I set foot. Israel, parang tulong-tulong to ah. Una pumasok sa doon ang bahay. Titingnan din na, pero meron ng excitement. Sabi ko, hala, hindi pa ng Israel. That was my impression. Kaya nang lumabas ako sa Tel Aviv, okay. Lahat ng pinag-aralan sa Israel, nakakita ko unti-unti yung mga taniman, yung mga nila dito, agriculture, nag-aralan ko yan. So sabi ko, this is true, and this is it. Yun na yung dagat, yun na yung Dead Sea. I study at Dead Sea. Titingnan ko siya, sabi ko, wow. Pinag to the Lord. Pinag-aralan ko lang ito noon. Ngayon, nilahos ko ng tubig. Ang sarap sa balat. So, dito sa Haifa, dito sa Mount Carmel before, ang spirit dito is worship ng laing ibang Diyos. Ibang Diyos, so may relasyon sa immorality. So you need to act in behalf because you are ambassador of Christ. Pag ambassador tayo ng Kristo, kaya kayo dinala sa Haifa, there is no accident on that. There's no incident, there's no accident, I'm sorry. There's no accident on that. That is God puts you here. There's always a purpose of that. Hindi basta pumunta ka dahil ito ang tsamba ng trabaho mo, no? Walang tsamba. Nilagay ka dito para sino man ang Pilipino dito nakatira sa buong Haifa, you have the responsibility to bring them to heaven. Tandaan nyo yan. Okay? So, number 4 na tayo. Okay. Number 4. Okay. Ito. Ano to? Sa number 4 na classroom church, no? Part 2 sa dito sa inyo. Ang keywords ng classroom church ay mahilig sila sa expository preaching, mahilig sila sa knowledge, mahilig sila sa truth, mahilig sila sa discipleship. In other words, ang emphasis nila is discipleship. Pag sinabing classroom church, ang gusto nila palaging nag-disciple yan. They don't mind worship, they don't mind spiritual warfare, they don't mind evangelism, but they wanted more on teaching. Kasi ang goal sa simbahan na to is members must have an in-depth knowledge of God's Word. In-depth knowledge. Grounded talaga. Kasi maraming mga charismatic members ngayon sa mga simbahan pero walang knowledge sa Bible. Tanungin mo ang salvation, I tell you, salvation pa lang. Nag-discipleship ako. 25 years, 15 years, 10 years sa Panginoon. Naglilingkod na. When I ask him the basis of salvation, iba-ibang sagot. Meron pang nagpe-preach na sabi niya, ang kaligtasan ay makuha yan sa good work. I was surprised. But she claimed that she is an evangelist. Sabi ko, sister, ano ang i-preach mong sa evangelism? Kung ang basis ng salvation mo is good works. Therefore, you are not preaching the right gospel. But if you preach the wrong gospel, then may the spirit of curse be upon you, sabi ni Paul. You see? So, the basis of salvation is very important. Kung pagbalik ko dito, hopefully, God willing, pabalik ko dito sa gusto kong i-share sa inyo na principle. Dadala ko ngayon, pero maraming oras. Kulang. Isang module na nag-develop ko. Okay, so, anong goal ng classroom church? In-depth knowledge. Keyword? Otak. They prefer more here than here. And then, most of the time, itong mga tao ito ay they are not spiritual. They are arrogant.
Oo, para silang mga parisiyo. Mas magaling kami sa inyo. Kaya ang Ephesian Church, kung basahin nyo ang Church of sa Revelation, one of the churches there is Ephesus, right? Ano sabi ng Lord sa Ephesus Church, Ephesian Church? Your love, yung first love nyo ay nawawala na. Remember your first love. Sabi niya, yung kanyang affirmation sa church na yan, sabi niya, magagaling kayo, very deep kayo sa Bible, pero yung first love nyo nawala. Kasi, mostly sa mga taong may laman dito, mga theologians, yung pag-ibig na sa Panginoon ay hindi nila binibigyan ng pansin. They are not emotional. Lahat na sasabihin mo, tinatanong nila yan. It's not bad. It's also good for the church. Kasi hindi na naman tayo emotion eh. Meron din tayong utak. Meron tayong kamay, meron tayong paa, kumpleto tayo. Everything in our body should function. Otherwise, hindi ka tunay na tao. Diba, sis? Umiyak ka na kahapon dahil mismo pa hindi pinagkita. Parang gusto mo lang umuwi ulit. Lahat ito maaan. Ilipas din yan. Nakalipas na po. Good for you. Enjoy na. Pati may Bible study. Alam mo, napaka-blessed mo. Alam mo bakit? Marami ngayon mga OFW discouraged ng buhay, pati pamilya sa Pilipinas. Pagpatuloy niyong gawain ito kahit wala kayong pastor as of this moment, nandiyan naman si stand ng Lord. Importante andyan si Lord. Kasi kahit pa ano ang, kung baga, sabihin natin, lahat tayo hindi naman tayo edukado, nasa Bible talaga, no? Pero yung pagsikap natin sa pagkuha ng Word of God, God will teach us. Tandaan niyo yan. God will teach us because there's, sabi ng Bible, the anointing of God will teach us all things. Si Peter na no read no write eh. Eh bakit nakapagturo siya? Walang Bible school noon. Only when the time of Paul, when he started Ephesian Church, that is the time he planned to put up Bible school. Ang purpose niya, kinuha lahat niya itong yung mga leaders sa potential, inipon niya doon for 2 years and gave instruction. And then he dispatched them back to their places. Discipleship in 2 years' time. Okay? Amen? Amen. So, salamat sa Panginoon Diyos. Number 5. Ito na. The Social Conscience Church. Social concern. Social conscience. Ang role ng pastor dito is he is a prophet and reformer. Sa number 4, he is a teacher. Sige. Reformer. Hindi ko alam ito. Sabihin mo, Marunong ka bang magsulat nito? Hindi rin po. Hindi.